Gandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga, pag-usapan na natin mga issue sa lipunan. Ang dami-dami nating issue ngayon kasi alam niyo kung bakit maraming issue? Hindi kayo nagtataka na wala namang ginagawang maganda tong administrasyon na to. Bakit ang daming issue? Di ba? Alam niyo kung bakit? Ang dami kasing bida-bida sa administrasyon . Hindi ko alam ngayon lang ako nakakita ng gobyernong maraming lagi na lang nasa harapan ng media. Di ba? Oo, ang dami ko nakikita na na mga nasa gobyerno natin. Mayat-mayat, araw-araw. Hindi nga araw-araw, isang araw siguro, sa umaga, isa sa gabi. Labas ng labas. Di ba? Ewan ko ba? Sabi ko nga, ganun talaga. Wala tayong magagawa . Talagang pag ang nilagay mo sa posisyon, may mga pangarap tumakbo, kaya kaliwat kanan ng media, pamidya ng pamidya. Expect nyo na yan. Pag ang isang government official laging nasa labas, unless you are the spokesperson, it's a different ball, di ba? Pagka ikaw ay hindi naman spokesperson, lagi ka na lang pabida sa telebisyon. Ganun ka na. Sumuko ka na. Ang inano mo, bata. Bata. Alam mo na kaagad may pangarap tumakbong senador . Pero maniwala kay sa akin, sa kangkungang pupulutin yan. Unless mag-hocus-pocus sa COMELEC, di ba? O sa eleksyon, hindi natin alam. Pero kung talagang pagbabasihan lang, taong bayan, maniwala kay sa akin. Shoot sa bangaya mga yan. Kung paano na-shoot sa inodoro yung mga pinklawan, yung mga bagong saltang bata ng ni Marcos, sigurado yan. Shoot sa bangayan. Halimbawa, ito. Papanoorin natin . Ito kasi napaka wait lang. Arestado sa Davao City ang isa sa mga kapwa-akusado ni Pastor Apollo Kibuloy. Paliwanag ng Interior Department, malaking tulong ang alok nitong pabuya. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Isa po siya sa mga pugante na nagtago. Ito ayon sa Interior Department ang bunga ng tip ng isang tumawag sa Davao Region Police noong July 9. Nahuli sa isang subdivision sa Davao City, Sipulin, Canada. Kapwa-akusado ni Pastor Apollo Kibuloy para sa kasong paglabag sa Anti-Trafficking in Person Act at kabilang sa Finance Department ng Kingdom of Jesus Christ. Paniwala ng Interior Department, malaking tulong ang 1 milyong pisong pabuya sa pagkakahuli kay Canada. Nakita niya ang isang babae, na kamuka ng nasa litrato ng wanted poster na nilabas ng PNP. Sabi ng direktor ng Davao Region Police, may 2 kilometro lang ang layo sa pinaghulihan kay Canada sa regional office. Nagtatago kasi, maghirap pong hanapin ng tao talagang nagtatago. They know what to do, they know what to expect pagka nandiyan yung mga pulis. Bagamat hindi isinasantabi ng gobyerno na nasa ibang bansa na ang ibang wanted, mas naniniwala silang nasa Pilipinas lang sila. We are working on it round the clock. Lumiliit na ho. Ayan na. Alam mo, dapat talaga tanungin dito kay Abalos. Ewan ko kasi yung mga media takot din . Dapat tanungin dito kay Abalos yung Sir, ayon sa batas, hindi pa ho pugante ang tawag dyan. Hindi ho fugitive ang tawag dyan. Hindi pa naman po guilty. Bakit fugitive kayo ng fugitive? Sana may magtanong na ganun, Ewan ko ba siguro hindi na rin pinapayagan yung SME na pumunta dyan sa press con nila. Kaya ganyan. Alam mo naman dito sa Pilipinas may silent martial law na ito mga ito . At ito si Abalos ang nagpapatupad nito. Ang tanong din dyan, sino ba si MC, di ba? Sino ba si MC na sabi di umano nagpapatakbo daw ng inyong opisina o di kaya ng kapulisan na ako kasi sa totoo lang, di ba, marami nagsisisi dito kay Marbil. Oo, may kasalanan siya kasi sumusunod siya. Pero no choice naman kasi siya. Kasi siyempre ang naglagay sa kanya diyan, walang iba kung hindi si Abalos. At saka si Marcos. Actually, malaking parte dyan, sigurado ako si Abalos. Kasi si Abalos ang nagre-rekomenda ng PNP chief .
at siya ang nag-uutos, nasa ilalim niya yan. So no choice ito si Marbil kung hindi sumunod na sumunod kahit yung ibang mga kapulisan. Kaya lang, sana lang PNP Chief Marbil, bago kayo sumunod sa utos, sana mag-research din kayo. Kasi hindi po pugante ang tawag sa taong hindi hindi pa ho nahatulan ng guilty. So hindi pa ho pugante. Pwedeng nagtatago, pero hindi po pugante ang tawag ho dyan. Sana ho sir, pag-aralan din ho ng inyong mga abogado. Kasi napapahiya ho kayo eh. Napapahiya ho kayo dito sa katabi ninyo. O, di ba kawawa naman ang kapulisan na dadama yung buong institusyon. Di ba dapat sir, PNP Chief, ang kapulisan ay hindi dapat pumapasok sa politika. Ibig sabihin hindi dapat kayo ang inyong boss ay taong bayan, hindi ang mga politiko na naandiyan katulad ni Abalos. Ang mga pinagtataguan ninyo, hindi kami titigil. Naks, talagang alam mo yung style mo talaga style mo talaga, Abalos, yung hindi kami titigil. Panguhuli sa'yo. Alam mo, medyo tigil-tigilan mo na yung kaartihan mo. Hindi ka nakakakuha hindi ka nakakakuha ng amor sa tao. Hindi, akala mo naniniwala sa'yo ang tao? Wala. Halatang acting eh. Tapos lumabas ka pa talaga sa TV ha. Lumabas ka pa talaga sa ano ba yung nilabasan niyang programa? Alam na nga ng tao na ikaw ay very alam mo yun, OA, tapos lumabas ka pa doon. Di mas lalo na talagang ma-obvious ng tao na pandrama ka lang. Yung Black Rider. Kala ko And we will use all resources of government to make sure that the ends of justice will be met. Tinan mo. Palpak na naman yung sinabi niya, no? We will use all the sources of the government. Tinan mo. I mean, eto ha. Akusado pa lang ho ito. Hindi ho ito guilty ha. Ibig sabihin, hindi ho ito may kasalanan pa. Kasi ayon sa ating batas, unless it is proven, this person is innocent. Diba? Proven beyond reasonable doubt. Why are you going to use all the resources of the government para sa isang taong hindi pa naman guilty? Alam mo, tama talaga yung sinabi sa Proverbs. Alam mo yung sinabi sa Proverbs? Ang taong madaldal, hindi ko lang alam kung ano eksakto eh. Pero naalala ko kasi yan eh. Ang taong madaldal, yan ang mga taong prone na magkamali. Alam mo, Mr. Secretary, I think you better shut up. Kasi the more you open your mouth, the more na talagang puro mali ang sinasabi mo. You use the resources of the government for someone na hindi pa convicted. Tapos yung, ibig sabihin niya na, when you say not convicted, inosente yan. Yan ay naaayon sa ating batas. Inosente po yan. So bakit mo gagamitin ang pera ng gobyerno para hulihin itong mamang to? Kung siya ho'y guilty, yan, sige. Pwede na. Pero hindi eh. Napapaghalataan tuloy na Mr. Abalos na meron kayong personal na interest kay Kibuloy. Whether yung property niya o yung mga nasa pangalan niya, I don't know kung ano yung personal interest ninyo o maybe personal vengeance o paghihigante. Hindi ko ho alam. Pero gayunpaman, talagang meron kayong personal na galit dito kay Pastor Kibuloy. Kasi hindi naman po siya guilty. Halimbawa lamang po.
Halimbawa lang, kayo po'y akusahan ng someone. Di ganito, inaakusahan. Babaero ka, halimbawa lang naman. Tapos, halimbawa lang, inakusahan ka ng ginahasa, something like that. O may ginahasa, halimbawa. Tapos nakakita ng probable cause, di ba? Kasi, halimbawa lang, sir, kunwari, yung babae na yun, may picture kayo. Halimbawa lang. Di ba? Tapos, biglang inakasahan ka. Kasi uso yan sa Amerika eh. Uso yan sa Amerika eh. Yung, lalo na yung mga NBA player, pag dumadalaw sa ibang mga lugar, di ba? Tapos, may mga nakakadate na babae. Tapos magpipicture sila kasama yung babae. Yung babae din nagsiselfie kasama yung basketball player. Tapos magpipicture sila na nasa kwarto. I mean, yung babae talagang pakangkang yun, di ba? Pero after nun, kakasuhan ka ngayon ng rape, di ba? Pagkaso sa'yo ng ganun, biglang syempre, mayroong mga probable cause. Dahil may picture kayo, nasa kwarto kayo, totoo, may ganyan. Tapos, pwede ka naman tawaging pugante ka kung nagtago ka. Pwede ka naman tawaging pugante kung you are trying to exhaust all legal remedies. Pugante ka na ba kagad ng ganon? Paano kung may gumanon sa'yo? Dati mong, kunwari lang, dati mong asawa, dati mong jowa, kunwari lang meron. O dati mong lang nakasama, halimbawa lang. May picture, nabigyan ng probable cause. Siyempre ngayon, hindi magagawa yan kasi ikaw ang nasa kapangyarihan. Tapos biglang tawagin ka na lang pugante rin kasi you are still trying to do your other legal remedies. So, ganun ba yun, sir? Ako lang nagtatanong lang kasi maling-mali po sir Gagamitin mo yung buong resources ng gobyerno, mag-aaksaya ka ng pera para lang sa ikakadakip ng taong akusado palaang. Diba? Akusado pa lang po Hindi na nagbigay ng pahayag si Canada na idediretso sa Pasig para sa return of the warrant. Sabi ni Abalos, by all means, kukunin nila si Kibuloy at iba pang wanted. Gayunman patuloy na umaapila ang kalihim na sumuko na ang mga ito. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto. Ayan ito. Sandali. Ito, ipapakita ko lang ito para lang ito. Tila sermon ang inabot ni Ben-Hur Abalos ng DILG mula sa kampo ni Pastor Apollo C. Kibuloy matapos nitong sabihin na pugante ang butihing pastor. Sabi ng Legal Counsel ng Kingdom of Jesus Christ, wala sa batas na maaring tawagin na pugante ang isang individual na hindi naman nahatulang guilty sa anumang kaso. Narito ang balita ni MJ Mondihar. Kulang pa ang sermon sa tinura ni Ben-Hur Abalos ng paratangan nitong pugante si Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ. Tinuring ang abogado pero nakapagtatakang hindi niya alam ang batas. Ayon sa kampo ng KOJC, hindi maituturing na pugante ang butihing pastor at ang 5 iba pa dahil hindi pa naman napapatunayan sa korte na may sala o guilty sila sa mga kasong kinakaharap. Yung fugitive from justice, legally under our present dispensation, he is not. Rodriguez versus Comelec, which was decided on July 24, 1996, will explain that he cannot be considered as a fugitive from justice because he has not yet been convicted, no? And he is still facing a case, and there is still a question as to the charge aspect, no? We are still questioning his indictment. So if you follow Rodriguez versus Comelec, he is not a fugitive from justice. Dagdag pa ng KOJC Legal Counsel na si Attorney Torion kung pagbabatayan rin ang desisyon ng Korte Suprema sa Labao versus Comelec case ay hindi rin masasabing pugante ang butihing pastor. If you follow Labao versus Comelec, which was decided on July 19 of 2016, you cannot also consider him as a fugitive from justice simply because of the fact that there must be evidence that he is evading the operations of the law. So, absent evidence that he is really evading the operations of the law, then you could not, conclude that he is, he is a fugitive from justice.
Giit pa ni Torion, wala ring katibayan na lumabas na ng bansa ang butihing pastor kung kaya't hindi pa ito dapat tawaging pugante. Kasunod niyan, sinabi rin ni Attorney Adam Jambangan, isa rin sa mga legal counsel ng KOJC, na kung pagbabatayan ng kahulugan ng pugante sa ilalim ng Republic Act 11983 o ang New Philippine Passport Act na bago lang na isabatas, ay hindi talaga masasabing pugante ang butihing pastor at iba pang mga kasama nito. That law, particularly Section 3, Paragraph J, defined the technical definition of what a fugitive from justice is. Basa. It has been defined by that provision that a fugitive from justice refers to those who flee under the following circumstance. The only circumstance that it cited is after conviction by a Philippine court to avoid prosecution. In the case at bar, there was no conviction yet. In fact, he was not yet arraigned. He was not yet been subjected. He was the jurisdiction over the person of Pastor Kibuloy has not been acquired yet. Alam nyo ba yung actually recently ko lang din nalaman yan yung warrant na yan, yung sinasabi. Kasi 'di ba nagkaroon ako ng kaso about libel kay Trillanes. Pinaliwanag sa akin nila Attorney Roque pati ni Attorney Topacio kung what is the warrant for, ibig bang sabihin nun guilty na o pagka iba yung subpoena, pinatawag lang para ibig sabihin kasi sa atin ang dating ng subpoena, nakalagot ka, may subpoena ka na. Mga ignorante, di ba? Ganon. Kasi ganon yung mga tanga eh. Nag-comment pa sa akin, ignoranyo ka, meron kang ano. Ibig sabihin lang noon, pinagpapaliwanag ka kasi meron nagdemanda sa'yo. Di ba? O magpaliwanag ka. So ikaw naman, nagpaliwanag ka. Tapos, paglalabas lang ng warrant, ibig sabihin nun, hindi ibig sabihin, hinuhuli ka na nila. Okay? That warrant, kukunin ka, sasama ka sa korte ngayon, di ba? Sasabihin ng korte sa'yo, you are now under our jurisdiction. Ibig sabihin, okay, simula na. Magsisimula na tayo ng kaso at eto na, ikaw ay kasama ka na. Ibig sabihin, you now have to follow the court. Yun lang ang ibig sabihin ng warrant na yon. Kaya nga pwede ka mag-bail kung bailable yung iyong kaso. So ganun yun, hindi ka makukulong, parang ganun. Kasi kaya nga eto, meron ngang sabi, tinanong ko yun, di ba ginagawa yan, yung ginagawa ng mga pulis, mga loko-lokong pulis, lalong-lalo na gusto nilang pagtripan yung tao, isi-serve nila yung warrant ng Friday night or afternoon, kasi Saturday, Sunday, wala nang piskal na pwedeng mag-release sa'yo o tumanggap ng bail mo. Hindi din. Nagkaroon na rin po ng solusyon yan. Okay? According sa sa ating abogado, meron na tayong tinatawag na parang over the weekend na piskal na nagtatrabaho. Ibig sabihin, pwede kang mag-bail doon. Kasi nga, the warrant is not supposed to be ikulong ka. Ipasok ka lang sa jurisdiction ng court. Yun ang paliwanag sa akin. So, ibig sabihin, eto pong kay Pastor Kibuloy, sinasabi lang ngayon, kaya nga sinabi nung huling abogado, nakalimutan ko yung pangalan hindi pa siya nasa jurisdiction ng court, kinukuha pa, hinahanap pa lang siya para kunin siya at ipasok sa jurisdiction ng court. At yun nga lang, hindi bailable yung kasong ikinaso sa kanya kasi nga, alam mo naman itong mga gumawa at nag-imbento, para hindi bailable. Kaya nga 'di ba yung ibang ginagawang gimmick para hindi maging bailable, tataniman ng droga, kung hindi droga itataniman ng baril para hindi bailable. Kahit wala namang kinaugnayan do sa kaso. So ito ang kaso sa kanya talaga hindi naman wala naman dito, na-dismiss na nga dito dati. Ang talagang kinakasuhan sa kanya sa Amerika. Binuhay na lang dito para hindi maging bailable yung kaso niya. Para pwede siya ikulong, maganda tignan, pag nakulong, nahuli. Parang sa kanila, success yun. Ganun ang gusto nila mangyari kay Pastor Kibuloy. Tapos, tama si Ka Eric dun sa sinasabing, alam mo, merong ginawang pautot itong mga komunista na congressman natin. Sabi nila, yung Duterte Kibuloy Syndicate.
Yan ho yung papakuno ng ng mga komunista diyan eh. Sinasabi nila Duterte Kibuloy Syndicate. So ibig sabihin pinalalabas talaga nila, kaya nila kinukulong ito para palabasing masamang tao si Kibuloy at si Duterte. Yun ho talaga ang target diyan. Kaya nila pinalalabas at dinidiin yan. Ang pinaka-target po niyan ay 2028 election. Kasi magtataka kayo, bakit sobrang focus ng gobyernong ito kay Kibuloy at sa mga Duterte at Davao? Di ba ho? I mean, tanga na lang ang hindi makakita niyan. Tanga na lang o yung mga bayaran. Kasi they're paid to close their eyes and their mouth. Tanga na lang po ang hindi makakita niyan. Binababoy ang Davao? Tanggalin yung 3 beses nagpalit ng sa isang araw? Sino nilagay? Controversial? Na guilty? Na nakulong na? Di ba ho? Na chief of police? Sinong gagong hindi makakaintindi na yan ay isang katarantaduhan? Sino ho ang hindi maniniwala sa sinasabi ng kapulisan na normal yan at walang politika dyan? Di ba? Kaso ni Pangulong Duterte na ICC na paulit-ulit na sinasalsal ngayon, tapos dinamay pa si BP Sara Duterte na dati naman wala doon. Meron na naman bagong pautot ngayon. Mamaya i-discuss din natin yan. Ikinokonek na siya sa Pogo. Di ba? Sinabi ko pa na simula yan. Yung Pogo na yan, yung pagdidikdik sa Pogo na yan, it's all about Duterte. Kaya nga lumabas sa sariling bibig, nadulas. Nadulas si Ontiveros. Mamaya papanood natin. Nadulas si Ontiveros na talagang gusto niyang i-connect si Duterte. Diyan sa issue ng Pogo. Pangatlo, si Pastor Kibuloy na alam naman natin talagang kilala yan sa Davao. As in sobra hong ayan po'y nire-respeto sa Davao. Respetado po yan. Mapamembro niya o hindi niya membro, respetado. Kami nga eh. Kami hong mga banateros, ito, walang biro ito. Ako po, lalo naman ako. Although ganun din naman yung mga kasamahan ko. Hindi ho kami yung tipong madaling mabola na bubulahin mo kami. Alam mo, ang dami-dami lumalapit sa akin, hindi ko as in entertain eh. Eto, unang imbitasyon ni Pastor Kibuloy sa akin, nag-alangan pa ako eh. Sabi ko, seryoso kayo? Bumabatikos ako dyan ha? Hindi, totoo. Bumabatikos ako dyan, sinabi ko sa kanila. Si Dada kasi yung kinausap eh, una. Sabi ko, bumabatikos ako dyan, sigurado ba silang imbita? Oo, sila, maayos silang tao, sinabi. As in, they're not mad because bumabatikos ka. Gusto lang nilang ipaliwanag sa'yo. Then I went there. I asked questions na matitindi. Even doctrine, nagtanong ako sa kanya. Hindi nga lang, sayang nga hindi na video, pero pumayag din pala silang i-video. Ang dami ko hong tinanong dyan. Tinanong ko yung mga ebidensya kung ano yung mga akusasyon sa kanya. At saka yung pagtanong ko, hindi yung pagtanong sumisip-sip ha. Kasi may mga ibang vlogger na nagtatanong pero hindi naman nagtatanong eh. Alam mo, sumisip-sip lang. Ako hindi kasi. Ito kasi ang prinsipyo ko ha. Ito totoo lang. If you cannot convince me that you are innocent, I cannot convince other people that you are innocent. You have to convince me and I am hard to be convinced. Choosy ako eh. Hindi, totoo, choosy talaga ako sa lahat ng desisyon sa buhay ko. Choosy ako. Hindi ako yung madaling mapaniwala, yung gullible. Maniwala kayo sa akin. Sa paghahanap ng kung ano-ano, hindi ako yung, okay ito. Nabola ka lang ng konti, okay ito. At yan din ang aking ipinamana sa mga, hindi naman pinamana, sinasabi sa banateros na wag kayong basta gullible na magpapaniwala. Kaya nga nung nagkaroon ng imbitasyon si Robin, 'di ba? Si Paring Robin, sabi ni Paring kasi si Paring Robin, sabi ko,
Nauna ko na-meet siya, nakasama ko, nag-shooting kami, tapos nakwentuhan. Actually, even before that, nakakakwentuhan na namin yan ni Mocha. Kaya lang more on si Mocha kasi nga, siya yung nasa gobyerno noon, si Robby nasa kay Duterte. And nung nagkasama kami niyan, sinabi ko kay Coach Olit, Boss Dada, uy, may shooting uli. Barilan, basta magpuputok-putok kayo. Kasama yung mga artista. Sabi ko, kayo na lang pumunta. Tapos, observe. Mag-observe kayo doon. Tell me if okay yan si Robin o hindi. Okay? And it's your decision kung kayo ba ay susuporta sa kanya o hindi. Di ba? Alam mo, nagpunta sila. Pag-uwi, tinanong ko, kamusta? Tama ka. Kasi ganun ako eh. Ayokong isasaksak lang sa utak nitong mga to. Oy, eto ha, kasi kaibigan ko to. Hindi ganun. You have to be convinced for you to convince other people that this man is good. Ganon din po ako pagdating kay Pastor Kibuloy. Di ba? Talagang I have to be convinced na hindi siya guilty, na hindi totoo yung mga akusasyon sa kanya para maikwento ko sa inyo. Kaya ako tanong ng tanong, hindi lang ako sa kanya nagtanong din ako sa mga tao niya. Tiningnan ko yung mga kasi pinresinta nila sa amin yung mga ebidensya eh. Binusisi ko yun. Kasi hindi porket sinabing, eto, hindi ganun. Dapat bubusisiin mo. Tignan mo talaga. Kaya nga alam mo, eto, one of the motive nung hindi sumama yung aking tatay doon sa Hong Kong, which is, ito cargo ng kapatid ko yan ha. Nagulat nga ako eh. Actually, nalaman ko na lang sa airport na kasama si yung parents ko. Kasi yung kapatid ko, alam ko kuripot yan eh. Hindi yan naglalabas. Nagulat ako, uy, sinama niya. Sinagot niya yung ang parents ko. Tapos sinabi ko na kagad sa kanila, Daddy, observe. Isa pa yan tatay ko, abogado yan eh. Oo, hindi yan yung tipong tanggap lang ng tanggap. Sabi ko, you observe. Tell me kung may maamoy ka na hindi maganda. Let me know kung these people are quote-unquote bullshitting us. Kasi ganito ang father ko Ang father ko, hindi yan nandyan para bula-bulahin kami. Tatay eh. Alam mo naman ang tatay, di ba? Na, uy, ang galing-galing mo anak, walang ganun. Ang tatay namin, nagkikriticize sa amin. Pag medyo may mali kaming napupunto, ipapaliwanag niya sa amin. Eto kasi eto mga ebidensya. Ganyan yun eh. As in, siya ang talagang sikreto namin. Kaya nga sabi ko sa kanya, kasi meron akong mga kakilala na sinabihan ako ng father ko, ingat ka. Kilala ko yan. Kilala ko ang niyan, ang mga nasa paligid niyan. Ganito yan. Ingat ka lang. Tandaan mo, ito yan, ito. Yan, ganyan yan. Kaya sabi ko sa kanya, Daddy, observe ka lang. Observe mo. Let me know kung meron ka makita, kausapin mo yung mga tao dito, kausapin mo yung mga taga kay OJC, and let me know if there is something fishy. At alam nyo, abogado yan eh. As in, trial lawyer yan. Alam niya kung tinatarantado siya, binubullshit siya ng isang tao. So, and eventually, nung pagbalik ko, tinanong ko sa kanya, alam mo, kahit siya 200% convinced na this person is really, he made something very special. Very, very special in the church na nag-reflect sa mga members niya. And in terms of case, alam na Pastor Kibuloy is just persecuted because of something else. Yun ang katotohanan. Yan ang mabigat po yan, pero kasi sa mundo na to, madaling mag-accuse. Yun nga lang kanina nabasa ko eh. Ewan ko kung totoo yun Hindi ko alam pero kasi merong isa dyan na nagsabi, oy, sabi ni Bungal, bayaran ka daw. Sa loob-loob ko. Kay Bungal pa talaga kayo maniniwala?
Yung kasarian nga niya, hindi siya sigurado eh. Oh, di ba? Hindi siya na nga ayusin niya muna yun. At saka, di ba? May mga picture pa nga kami yan. Nagbigay pa nga ako ng grocery dyan. Siya yung mahilig humingi ng ganyan. May video yan, may picture yan. So, anong ibig ko sabihin? Sa mundo na to, yung akusasyon, madali yan. Kaliwat kanan, akusasyon pa. Sa amin, ang dami. How much more ang mga katulad ni Pastor Kibuloy na key person pagdating sa mga Duterte. Di ba? Hindi natin mapapagkaila yun. Malaking contribution, not just on financial, but in everything about PRRD. Kasi nakikinig si Pangulong Duterte kay Pastor Kibuloy. Walang biro. Di ba, when we were there, nung first meeting na hindi pa wanted si Pastor Kibuloy, ando si Pangulong Duterte, si Pastor Kibuloy, ino-observe ko yung relationship nila eh. They're so close. As in, magkabatak. Alam mo yun? Lumaking magkasama, magkabarkada. And yet, the respect of Pastor Kibuloy kay Pangulong Duterte was there. As in, respetado niya pa rin. Kahit sanggang dikit na sila. Okay? Pero ang hindi ko alam mo yun, hindi ko ina-expect yung respeto ni Pangulong Duterte pag nagsasalita si Pastor Kibuloy. Talagang nakikinig si Pangulong Duterte. This man, si Pangulong Duterte, hindi po yan basta-basta na tao. Kaya nga, mantakin mo isang mayor ng taga Mindanao na naging presidente, matalino. Di ba? Paano niya nagawa yun? And yet, nakikinig siya kay Pastor Kibuloy. Di ba? Kaya ibig lang mang sabihin nun, iba ho talaga itong si Pastor Kibuloy. Nagkataon lang talagang dahil ganyan ang kanyang kalapit hanggang dikit kay Pangulong Duterte, kailangan talaga siyang pasamain at pasamain nito ni Abalos. So it is unfair for the state or for the media and even Secretary Abalos tagging Pastor Kibuloy as pugante. Pero para naman sa dating kadre ng CPP, NPA, NDF na si Ka Eric Celis, hindi tumataka sa batas si Pastor Apollo, kundi pinangangalaga at iniingatan lang nito ang kanyang buhay dahil na rin sa planong extraordinary rendition laban sa kanya. Hindi po siya tumatakas sa batas at katarungan. Inaalagaan niya pong mabuhay siya at maiwasan po ang isang napakadelikadong estado at instrumento nito na siyang kinakaharap niya ngayon. Actually, alam nyo, sa ginagawa ni Abalos, mas sigurado akong nakukonvince si Pastor Kibuloy na huwag magpahuli. Kasi obvious, mali talaga yung ewan ko ba, kung saang utak ni Abalos, hindi ko talaga alam kung bakit ganyan siya mag-isip. The more mo na talagang pinag-iinitan yung mama, the more na magtatago yan. Kasi mantakin mo, gagamitin mo buong resources ng pamahalaan just to bring him down para mahuli mo siya. Ibig sabihin, mainit talaga ang dugo mo. Lalo magtatago yung mama. Wala kang hindi ko alam bakit wala kang amor factor. Wala kang skill sa negotiation. 'Di ba? I mean, if you want, 'di ba sapat sasabihin mo, lumabas ka na, this is just a warrant. Anyway, you have a bunch of good lawyers. Warrant lang naman to, inosente ka naman, and we will make sure that you will be protected. Dapat ganun hindi ano kami sa'yo? Gagawin ko lahat para mahuli ka. Hindi pwede. Talagang ka. Siyempre, ikaw, pambihirang buhay ito. Anong gagawin mo? Mainit ang dugo sa akin ito lalo kang hindi lalabas. Tama, mali.
Wala talaga sa hulog to si Abalos eh. Abalos, tigil-tigilan mo na yung kung ano man ang vitamins mo ha. Dagdag pa ni Celis, hindi lang naman si Pastor Apollo ang gumawa ng ganitong hakbang. Kung maaalala, maging si dating PNP Chief at dating Senador Panfilo Lacson ay nagtago rin sa kinaharap noon na arrest warrant. Hindi rin anya ibig sabihin na kung inakusahan na si Pastor Apollo ay guilty na ito. At hindi rin anya ibig sabihin na kung may kaso ito ay nawala na ang kanyang presumption of innocence. Samantala, paalala naman ng KOJC Executive Secretary na si Eleanor Cardona sa lahat na nagpaparatang na pugante si Pastor Apollo. Ito lang ang reminder sa lahat, no? Please do not tread on dangerous ground when you touch pastors being a pastor of the flock of the kingdom of Jesus Christ. As is said in Psalms 105:15, touch not my anointed and do my prophets no harm. So this is a warning to those who are accusing pastor kung maka-prosecute kayo. Ito yung sinasabi ni Madam, tama naman. Okay? Pero it goes to every child of God. For every child of God, children of God, sorry. Hindi pala, tama, child of God kasi every child di ba? Tama, sige na, tama na yun. As long as we understand each other. Sa bawat anak po ng Panginoon, pag ginawan mo ng masama ay talaga naman ang Panginoon ang magbabalik nito. Kaya nga 'di ba sinabi ng Panginoon is vengeance, give space sa vengeance ng Lord. Huwag kang magbalik. Ibig sabihin huwag kang gumanti. Hayaan mo ang Panginoon ang bumalik. So hindi lang po yan kay Pastor Kibuloy. Sa mga inaapi ho ng pinapersecute dahil sa wala namang ginawang mali, tama naman, nagkataon lang may mga nainggit, yan po ay babalik ho sa inyo yan. Kaya alam mo, Abalos, matuto ka. Hindi, matuto ka sa kasamahan mo. Ako ayoko nang banggitin kasi siyempre naawa na ako dun sa isang kasamahan niya. Alam mo, ang may sakit man malapit sa puso ko yan ha. Hindi ako makikijoin sa mga vlogger na nilalait yung ni nung isang sekretary kasi malapit po sa akin ang may mga sakit na yung unti-unting alam mo na, unti-unting kinukuha ni Lord. Kasi nakikita ko ang mother ko sa ganyan eh. Nakita ko yung ganong klaseng pagbagsak ng katawan ng nanay ko. So, nararamdaman ko yun. So, hindi ako makikisali. And yet, ang sinasabi ko lang, sabi nga ang ganda nung sinabi ni Madam Doktora Lorraine Badoy, si Doc Lorraine Badoy, sabi niya, what does a man basta yun English na lang yun, kayo na bala mag-English ha? Sabi, ano ang saysay na ma-earn mo ang lahat dito sa mundo na ito but nawala naman ang iyong kaluluwa, di ba? Yun eh, tama yung perfect yung sinabi kasi nga marami sa atin nalunod na sa kapangyarihan sa meron tayo sa mundo na ito. Nalunod na po tayo sa kapangyarihan na tayo ay magaling. Tayo ay may kapangyarihan, tayo ay nasa otoridad, 'di ba? Nalunod na tayo na may pera tayo. Nalunod na tayo na we can control things, 'di ba ho? Pero ang tanong ho dito ay kamusta ang kaluluwa mo? Di ba? Remember, kung ano yung ginagawa mo sa kapwa mo, ay ginagawa mo rin yun sa Panginoon, lalo na ho yung mga anak ng Diyos, which is all of us. Di ba? Na nanampalataya sa Kanya. Ito si Pastor Kibuloy, I mean, I cannot judge whether his doctrine is true or not. Only the Lord knows. I cannot judge what kind of relationship he have with the Lord. Sila ho nag-uusap. Ang point dito ay, sana lang, isipin nyo naman yung kabastusan na ginagawa ninyo. Dahil, lalong-lalo na nainis nga ako dun sa sinabi ng PNP chief diba? Na sinabi niya na hindi pastor
You are not a pastor or something like that. Diba? You are something fugitive or ganon. Sabi ko, grabe naman itong PNP chief natin, ano? Hindi, diba? Kasi PNP chief ka, ganon ka magsalita. You do not have respect on religion. Diba? Bakit to? Why do I say na respect on religion? Kasi, yung kanyang kongregasyon o kanyang samahan ang naglagay ng salitang ikaw ay pastor namin. So, respetuhin naman natin yun. Oo, maybe it is not your pastor, but it is the pastor of KOJC. Let's respect that. Di ba? Bakit kayo bang mga Katoliko? Sinasabihan kayo ng iba? Di naman pari yan eh. Ano lang yan? Tambay lang yan. Umiinom eh. O, di ba? Ang dami-daming pari dyan nang manginginom, naninigarilyo. Di naman pari yan eh. Ano yan? Lasinggero yan eh. Di ba kabastusan mo yun? Ako, tanong ko lang, PNP chief. Kaya mo bang gawin yan sa mga taga-iglesia? Kung meron silang akusado hindi pa guilty, akusadong ministro, kaya mo bang sabihin yan? Hindi ka naman ministro. O di kaya ikaw ay Muslim. Hindi ko alam kung anong tao. Imam ba yung tawag sa kanila, yung leader nila? Hindi ko alam, pasensya na po Pwede mo bang sabihin, hindi ka leader ng ano? Di ba hindi? O loading again. Ayan, loading na naman. Pagpasensya nyo na, yung internet natin medyo bumibigay-bigay, ginugurgur tayo. Siguro. Pag ginugurgur tayo, repress lang kayo Ganyan talaga minsan ang buhay, gurguran ewan ko, lakas naman ng internet ko. Hindi, lakas naman ng internet natin 5G. 5 gago. Ay, mali. Malakas naman I-repress lang. O kaya yung sikretong boom taratarat. Sabi nga nito ni isa, Hi Sir Banat, we didn't expect kay PNP Chief Marvel na sablay siya sa move niya. Oo nga medyo may pagkasablay ho dun talaga sa part na yun. Medyo sabi ko, respeto na lang, di ba? Respeto na lang sa mga rumerespeto dun sa mama, di ba? Wag mo namang bastusin. Kung ayaw mong sabihin mo, hindi ko pastor, oo. Pero pastor ng iba, anong gagawin mo? Di ba? Ay nako. Anyway, bago tayo magpatuloy dyan, dito muna tayo sa main topic natin, baka makalimutan natin Tutuloy natin yan mamaya sa KOJC Ito, may isa pang topic ngayon, yung mga aso. Dumadami na naman ang aso. Dumadami na naman kasi yung aso Naglabasan ng aso ni Tambi. Galit na galit. Talagang galit na galit dito kay BP Sara Duterte sa joke ni BP Sara Duterte. Talaga naman. Antay kayo pag naging presidente yan. Tandaan ninyo yung mga pangalan na yan. Eto. Rosalie, may partikular na ba panawagan ang mga kongresista kay VP Duterte kaugnay ng sa pag-appoint niya sa kanyang sarili bilang designated survivor? Ella, bilang isang leader, dapat maging maingat sa pagsasalita si Vice President Sara Duterte. Ito ang posisyon ng mga kongresista kasunod ng kontrobersyal na pahayag ng pangalawang Pangulo. Ayon kay VP Duterte, hindi ito dadalo sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 22 at itinatalaga ang sarili bilang designated survivor. Batay kay House Assistant Majority Leader Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong, hindi nakakatuwa ang mga biro tungkol sa national security at succession. Bilang isang leader, dapat magbigay halimbawa at maging responsable anya si VP Duterte at wag Paano mo nalaman biro? Sasabihin nila, hala, seryoso pala.
Ewan ko sa inyo, mga gullible kayo. Hindi. Ito kagad huwag masyadong biruin. Mga onion skin ng mga kongreso eh. Bakit? Nininervous ba kayo? Hindi, nininervous ba kayo? Kasi ganyan yan eh. Pagka nininervous kayo, pag may nagsalita, kasi kung confident naman kayo, bakit kayo ninervousin? Oh. Ba't kayo nagre-react? Oh, bakit? Mawawala ba ang sustento? Mawawala bang biyaya ni Tambi? Baka naman inutusan lang kayo ni Tambi na magsalita. Hindi kasi si Tambi, ang dating niyan, siya mabait. Diba? Lagi niya sinasabi na, I wish her luck. Mga ganyan eh. I wish her the best. Ganyan si Tambi, di ba? Pero baka naman sa likod, sige, banatan nyo yan. Kung sobrang si inaano na ako ni Inday Sara. Banatan nyo. Ganun ba? Di umano. Ha? Ganun ba ginagawa sa inyo? Kaya ako na nagpuputak dyan para kay mga aso? Mikha ng panik. Ayon naman kay One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, seryosong Isa pa to. Ito naman si One Rider. Alam mo, magkakaiba sila. Ito ako I respect. Honestly, naging idol ko na si Ito, walang biro ito. Dati may mga part na binabatikos ako kay Colonel Busita. But this time, napanood ko yung mga video niya. As in, pinapanood ko. Lagi. The way na kausapin niya, although minsan nakukulangan ako, hindi siya ganun kasing hard katulad ni Tulpo. Si Tulpo naman sobrang hard, di ba? Pag pinagsama mo sila, mas medyo maganda usapan. Pero medyo mabait kasi si pagka sumita si Colonel Busita ng Congressman Busita ng mga nagkakamali dito sa LTO, ganyan. Medyo mabait pa siya, 'di ba? Kung si Tulpo 'yon, na-contempt na sila kahit wala sila sa Senate. Mabait si Colonel Busita si Congressman Busita. Pero gusto ko yung ginagawa niya. Sobrang nakakatuwa dahil talagang pinaglalaban niya yung mga riders. Although, sabi ko nga, sana lang you are also fighting kasi mahirap yun ang problema yung pagiging congressman hindi ka magiging effective diyan if you're not good in convincing your kapwa congressmen, di ba? Bakit kanyo? Kasi para maggawa ka ng batas, kailangan mo talaga ng matindi diyan. Tapos kailangan mo pang sip-sip ka diyan kay speaker para maano yung batas mo. Ganun katindi diyan ang labanan sa Congress Although, pagdating sa advokasya niya, nagagawa naman niya talaga. Sobrang nadami niya natutulungan, nakakatuwa kasi maraming batas na nalilinaw because sa kaalaman niya. Malakas ang loob niya, dati siyang HPG. Di ba? So, nakakatuwa. Sobrang gusto kong palakpakan talaga. Kung makita ko yan, talagang sasabihin ko, pasensya ka na ako, nabatikos kita dati. Pero sobrang nakakatuwa ang ginagawa mong pagpapatuloy ng advokasya na ipinagtatanggol mo mga riders. Natutuwa pa ako, titigil yan sa mga checkpoint. Di ba? Pagtigil niya sa checkpoint, talagang sisitahin niya yung mga pulis. Bakit puro motor lang? Yun ang sabi ko. Hindi kasi kay Rapi Tulpo, sa Senado lang niya sinasabi yun. Di ba? Sa Senado, talaga sinisita niya mga pulis. Mirna de la Rosario, salamat po. At saka si IX, salamat din po. Happy birthday to me. Uy! Happy birthday! Malapit na din birthday ko. Hindi totoo, di ba? Kaya lang sa Senate, hanggang doon lang yun although maganda yung nagagawa ni Senator Rapi doon, okay? Nasisita niya pero mas maganda sa tingin ko yung nagagawa ni Colonel Busita na talagang pumupunta siya sa ground. Talagang sinisita niya pag may nakita siyang checkpoint na hindi chine-checkpoint yung mga kotse. Nakakatuwa syempre, napapahiya tuloy, hindi man napapahiya, pero napapagsabihan yung mga pulis. Kung ikaw nga naman pulis, napanood mo yun, baka mamaya matimingan ako ni Colonel Busita.
ay ni Congressman Busita, di ba? Napakagaling. Palakpakan natin. Kaya lang. Ayun, ang kaya lang. Kaya lang, sir, itong kaparty list ninyo, baka malamang hindi ito hindi naman talaga ito may advokasya sa hindi kasi uso yan uso to. Yung hindi naman talaga may advokasya ka, tapos nagkataon lang ikaw ang financier, tapos magpapatakbo ka ng isang sikat, tapos sige ako nang bahala, second nominee ako nang bahala sa gastos. Ikaw ang first nominee, ikampanya mo to. Kasi sigurado sila na pag tumakbo si Busita, dama yung second and third. Alam ko, 3 seats sila Ang mataas is AXIS. Di ba naalala nyo, AXIS, si Tulfo yung yung mga asawa ni Tulfo. Ang number 1 doon si Eric Yap yung ding financier, na ngayon wala na. Okay? Ganun lagi ang siste sa party list May financier. Yung financier no may-ari ng party list, kukuha sila ng sikat, ilalagay. Okay? Pero hindi naman lahat ganun. Kasi yung mga party list, wala naman kaming financier Ako lang. Naks. Si Banat ba'y financier? Hayop. Hindi, wala talagang financier yun. Labas ko lang talaga yung pera doon. Kung sa amin lang yun. Which is ako part din talaga nun. Okay? Pero ito, may mga ganun sila Hindi ko alam kung itong mamang to, itong nagsasalita na to, na kumukontra kay Inday Sara Duterte, hindi ko alam kung financier ito. At kasi alam mo na pag financier ka, 'di ba? La Jingsky, maraming salamat. Pag financier ka, nangampanya ka, malaki gastos mo diyan. Kailangan malaki din ang balik niyan. Para malaki ang balik, kailangan, dikit ka kay Tamba. Tama, mali. Tama, mali. Congressman, di ba? Kasi magastos ang ang kampanya. Alam nyo ba, alam nyo ba kung bakit gusto nila magkaroon ng pagbabago ng konstitusyon? Because they want to extend yung mga congressman into 6 years. Kasi nagagastusan sila sobra. Every 3 years kailangan magpalit. Kaya gusto nila extend para katulad daw ng Senado. Ng Senado, di ba 6 years? Mas nakakatipid. Oo nga naman, lalamang kayo Senado. So sila din, para konti ang gastos, 6 years din. Yun ang gusto nila, kaya gusto nilang palitan ng konstitusyon Ayaw pa nilang sabihin na para naman sa kanila din yun. Gusto lang nilang gawin 6 years para tipid. Ang rason daw nila, mas tipid sa eleksyon. Kalokohan po yun. Pero, medyo may sama din naman yung 3 years. Kasi in 3 years, kailangan ka mag-ipon. Dahil sa kailangan mo mag-ipon, sino ba may hawak ng budget ng Kamara? Si Speaker. Si Speaker ang may hawak ng Kamara. So ngayon, kailangan ka sumipsip. Halimbawa, nang ginagawa nito mga congressman ngayon, na galit kay BP Sara Duterte, dahil nga, sumisip-sip sila kay Tamba. Hindi ako sana na lang tumakbo na lang to si Congressman Busita ng senator. Hindi. Ako personally mas gugustuhin ko pa 'yun. Hindi ko kilala si Colonel Busita, hindi ko kilala. Okay? Sa katunayan, 'di ba na may mga nagalit pa siyang follower sa akin. Pero ako mas gugustuhin ko pa siyang tumakbong senador. Mas karapat dapat pa siyang maging senador. Kesa sa bit-bit niya pa yung party list niya. Na yung iba naman wala namang advokasya sa pagmumotor o sa mga riders, 'di ba? Bit-bitin na lang niya, magsenador na lang siya. I hope someday Colonel Busita would consider. Ako kasi alam mo Colonel Busita, si Tulfo nga nagawa yun Si Rapi Tulfo, 'di ba? Pinagtatanggol niya yung mga ikaw naman talaga Congressman Busita. Ako you deserve it.
Bakit? Talagang lumalaban ka sa riders eh. Minsan may mga siguro kailangan lang tweak kasi may mga katulad nung nangyari sa labanan ninyo ni Briha. Siguro may mga konting tweak lang pero overall, ang ganda ng ginagawa mo sa mga riders. Hanga ako sa'yo. Walang biro. Tumakbo ka na lang. Wag mo na, ano na lang, kesa naman si Trillanes. Puta. Hindi kesa naman si Trillanes ang magsenador. Ang dapat kay Trillanes talaga, ano na lang barangay tanod. Ganun. Diba? Si Trillanes po, di ko nga alam, ang lakas pa ng loob tumakbo sa Caloocan. Ewan ko talaga kung anong vitamina nun eh. Vitamina ba ni Trillanes anesthesia? Ang kapal ng mukha di ba? Di ba? Hindi, tanod o kaya sergeant at arms sa elementary, ganun. Anyway, yung utak naman niya pang elementarya, pag napipikon, umiiyak, nagagalit. Pag binabanatan, di ba? Parang elementary, pag binabanatan, magsusumbong. Yun nga lang sa korte. Di ba? Colonel Busita, mas maganda pang ikaw na lang ang tumakbong senador kaysa naman kay Trillanes. O di kaya, kung ayaw mo pa, at least district congressman. At least hindi mo nabitbit tong mga kasamahan mo. Baka masira ka dito sa mga kasamahan mo eh. Kasi itong mga kasamaan mo, sir, obvious that they're pleasing the speaker. You do not have to. Sana na you're listening Ipapadala ko sa itong video ko. Sana. Sino to? Salamat uli Maraming salamat sa lahat. Di ko mabasa yung pangalan mo. Ahix. Alex ba yan? Hindi, sana talaga tumakbo ka na lang senador or district congressman. At least hindi mo nabitbit yung mga kasamahan mo. And you do not need to to kiss ass si Tambi. You have a name for yourself. Meron kang pangalan. At sinusuportahan ka ng mga riders. Ako nga, na-convince mo Although I'm also a little bit of a rider. Every Sunday, I'm a rider. Pag may mga time nagre-ride ako, ganun. Pero more than anything else, ako kasi bilang rider although sabi ko nga hindi naman ako yung nagtatrabaho na nagra-ride. Nahihirapan na nga ako Kaya nga hindi ako lumalabas ng maaga yung tanghali kasi nasubukan ko lumabas ng tanghali. I cannot imagine kung papaano nakakapag-ride yung mga Grab rider, mga angkas. Hindi ko ma-imagine kung papaano nila natatrabaho yun. But nagagawa nila yun dahil pinaglalaban nila yung pamilya nila. At minsan tinatarantado pa sila ng mga pulis. And walang pumapalag sa kanila. Tama kayo Parahin ka ba naman ng pulis, papalag ka ba? Matatakot talaga kung sabihin sa yung kunin yung lisensya mo, may magagawa ka ba? Pulis yan. Pero because sa pagtatanggol mo, maraming na-educate. So I really hope someday you would consider what I'm saying. Iwanan mo na yung mga kasama mo. Masisira ka dyan Sorry pero that's the truth. Ang SONA at kung taken out of context ang pahayag ng Vice President ay makapagpapalala ito ng mga espekulasyon at mawawalang kabuluhan ang kahalagahan ng SONA. Giit naman ni Ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon, House Assistant Majority Leader, ang dapat pagtuunan ng pansin ng mga leader ng pamahalaan ay kung papaano maisusulong ang pag-unlad ng Pilipinas, hindi ang theatrics. Sa Estados Unidos, tumutukoy ang designated survivor sa isang individual na nasa presidential line of succession. Hinihiwalay ito sa malaking events kung nasaan ang Pangulo para matiyak na may hahalili sa posisyon sakaling may masamang mangyari sa presidente. Pero dito sa ating bansa, sinusunod natin yung nakalagay sa saligang batas kung saan ang pangalawang Pangulo ang first in line na hahalili sa presidente kung hindi na nito magagampanan yung kanyang tungkulin. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Ayan Ayan, sabi ni Boss Dada, epal. Hindi, di ba yung mga nagagalit dito? Hindi, ako sa tingin ko, Boss Dada, hindi naman sa epal sila. Malamang napag-utusan lang, kayo nang bumira dyan. Kasi siyempre, di ba si Tambi,
ang kanyang imaheng pinapakita, good boy siya. Yung pinapakita niyang imahe na, oh, good luck na lang kay VP Sara Duterte, ganyan-ganyan. Ismail. Kasi alam mo, si Tambi, feeling ko, idol niya si Jollibee. Kasi bida-bida siya, di ba? Tapos pareho sila ng size. Si Jollibee, hindi mo makikita nakasamangot. So, nakangiti lang siya, di ba? O ganyan din si Tambi. Ganyan lang, oh. Kaya, di umano, baka lang napag-utusan. Ha? Di ba? Di umano, baka napag-utusan yung mga congressmen na yan na, kayo na lang bumira, kayo na lang bumanat kay VP Sara Duterte kasi good boy ako eh. Hindi naman bagay sa akin maging bad boy, laki-laki ko na nga, bad boy pa ako. Di asagwan tignan nun, di ba? Oo, kaya yan, feeling ko napag-utusan eh. Di umano ha, linawin natin, di umano, ha? Di ba? Anyway, sa totoo lang, sa tingin ko, kayo ngayon ay pinagtatawanan ni VP Sara Duterte. Gago! Malamang sa malamang, pinagtatawanan kasi kayo kasi masyado kayong alam mo yun, yung pareho sila ng tatay niya eh. Yung tatay niya, pag pumitik dati nung na presidente si Pangulong Duterte, pag medyo naiinis na siya, magpapatawa siya, mga asar palalo. Ngayon, yung kanyang anak, ganun din. Sabi siguro, kulit nyo sa SONA. Okay, sige. Hindi ako a-attend. I am pointing myself as designated survivor. Inasar pa di ba? Ang kulit nyo hindi nga ako a-attend di ba sabi ng tatay niya, yan si Inday. Pag yan na-interview at lalo na yung tanong sa kanya, pabalang. Pag jamming kayo ni Inday. Siguro may nagtanong sa kanya, attend po ba kayo ng SONA? Di ba ang tagal ng hininga niya? Hindi. I'm appointing myself. Di ba? So, napagtripan na naman kayo. Tapos itong mga congressmen na to, parang asong. Hindi, para kayong mga bata. Alam mo yung mga batang pinitik yung tenga. Tapos, pinitik yung tenga ko. Di ba? Gago! Di ba? Parang, sinaktan ako. You should be suspended. Kicked out from this school. Pagdating sa principal, ano ginawa sa'yo? Ma'am, pinitik yung tenga ko. Di ba? Ganun wala kayong laban pag trolla ng usapan diyan. Di ba, Madam Samendang? Maraming salamat alam mo, napapansin ko lang yung mga nagpapakulay, same din na nagpapakulay kay Jay Guevara tsaka kay kay Boss Dada, no? Hindi ba naubos ang pera ninyo? Pero nakakatuwa. Sobrang talaga na-appreciate nyo yung mga vlogger na tulad namin. Ginagawa ninyong pangbabad sa inyong mga tenga. Pero ingat-ingat din sa paggastos. Kita mo, sa akin nakita ang vlogger na pinag-iingat sa gastos. Yung mga followers niya. Ikaw, ingat kayo sa gastos. Hayaan nyo na lang sa iba. Ganun pala ang banat no? Gago! Kasi baka mamaya yung iba nahihiya dahil sa... Joke lang po Hindi, kasi minsan pinapasukan ako ng kaluluwa ni Chloe tsaka ni BBJ Kasi ganyan sila mag-joke sa mga pag nagbigay ng tip. Di ba, medyo... apat kami. Jinxie, maraming salamat. Anong petsa ng birthday mo? Kasi uuwi ako next month. August 6. Hindi, kasi ganyan sila mag-joke Kunwari, may nag-tip sa kanilang 2,000. Kasi si Chloe tsaka si BBJ, 2,000, tig-isa tayo. Paano yung kasama namin? Ganun di ba?
Kaya tuloy, minsan nadadamay ako eh. Gago! Di ba? Anyway, hindi, ano naman nila, style naman. Kasi ang Mocha Girls po, nagsimula talaga yan as a dancer, singer si Mocha na sumayaw, 'di ba? So naging sing and dance. Ngayon, sing and dance and stand-up comedian. Kaya ano yan eh, nag-evolve ika nga. Subukan niyo manood, promise matutuwa kayo. Kasi first time lang kayo makakakita ng stand-up comedian na babae. Usually, hindi, karamihan mga alam naman natin, LGBTQ, kung hindi naman LGBTQ, mga babaeng medyo matured na. Ngayon ka lang makakita ng mga babaeng bata na stand-up comedian. Hindi totoo. Gago! Sir, maraming salamat po, palakpakan. Bernie Sigres, maraming salamat. O yan, nabuhay tuloy yung iba kasi... anyway, tuloy natin. No. Ito pa, mga usapin. No. Ito, kasi meron na namang nangyari, kaganira. Kanina. Ito, pasok. Taliwas sa mga ulat. Sorry. Tama, ito. Taliwas sa mga ulat, hindi kailanman na-detain ang kapwa-akusado ni Pastor Apollo C. Kibuloy na si Pauline Canada. Sabi ni Jing Corpus, maliwanag sa chat box. Salamat po. Hindi, totoo. Ang ganda tingnan, di ba, pag maliwanag. Tapos, syempre, pag ka dyan, tapos, nagpapasalamat pa yung ibang grabe mga ibang subscriber natin dito, no? Kahit hindi sila nagpapakulay. Hindi, totoo, walang biro, Nagpapasalamat sila doon sa mga nagpapakulay. Nakakatuwa. Oo, nakakatuwa. Kasi, tinan mo, dahil sa nagpapasalamat sila sa nagpapakulay, parang may kulay na rin yung comment nila. Di ba? O, kahit di na sila magpakulay. Di ba? Gago! Hindi po ako nagpaparinig, sinasabi ko lang. Di ba? Tumama ka daw sa loto, hindi I'm against any form of gambling. Except baccarat. biro ko lang. Lintik na baccarat yan, no? Tuloy. Sa Buhangin Police Station sa Davao City. Tanong ngayon ng Legal Counsel ng The Kingdom of Jesus Christ, saan ngayon dinala ng mga otoridad si Canada? Naritong balita ni Jason Rubrico. Tumungo ang legal counsel ng The Kingdom of Jesus Christ dito sa Buhangin Police Station sa Davao City kung saan sinabi ng Philippine National Police ay nakadetain ang co-accused ni Pastor Apollo C. Kibuloy na si Pauline Canada. Pero napag-alaman na hindi kailanman dinala dito si Canada. Huwebes ng hapon nang makarating sa Legal Counsel ng The Kingdom of Jesus Christ ang balitang naaresto na ng kapulisan ang kapwa-akusado ni Pastor Apollo C. Kibuloy na si Pauline Canada sa kanyang pamamahay sa isang subdivision sa Davao City. Pero itinanggi ito ng Philippine National Police Region 11. Hindi ako na-meet ni General Torre kasi wala daw siya. Yung kanyang secretary na pulis ang nag-meet sa akin at sabi, wala kami nadakip. Alam mo, grabe ho ito, Dapat kasuhan to ng... Ito kasing KOJC, sobrang bait din minsan, Pero sana po, KOJC, kasuhan nyo ito. Kidnapping po ang ginawa dyan kung sakasakali. Yung dinamput ka, tapos, although may warrant naman, di ba? Tapos hindi ko alam, maybe not kidnapping. Okay, sorry for the term, Pero parang ganun kasi yung datingan, Kinuha ka, tapos hindi sinabi sa abogado mo. Kasi dapat may abogado yan, Hindi pwedeng walang abogado, tas i-deny pa. So itinago. Anong tawag mo doon pag itinago ka? 'Di ba? Hindi pwede 'yun. Dapat po hindi ka itago, 'di ba? So, sir, maraming salamat po. Pangalan mo, sir? Hindi, thank you very much po. So, dapat po kasuhan ng ito. Buti na lang, ito ang problema na hindi nila na foresee. Buti na lang may video. May video na dinakip. Ibig sabihin, kinuha o inaresto yung si Canada. Okay? So, kung wala palang pruweba na yun, baka malamang hindi na nila sinabi. Kahapon pa yan
Kagabi pa, kahapon daw ata nahuli, gabi dininay ng dininay, tapos ngayon lumabas sa balita na sinabi na nila na nahuli nila. 'Di ba? Kaya nakakatuwa po dahil itong mga kababayan natin kay OJC alerto sila. Junebag, salamat po. Alerto po sila na pagka may mga ganyan, i-video nyo kaagad. Mga taga kay OJC, anything that is happening sa inyo, i-video nyo kaagad. Sigurado naman kayo may access kayo sa mga bossing ng SMNI. I-send nyo kaagad sa SMNI. At kami mga vloggers din, we would spread it kasi wala na talaga tayong maasahan sa media. Kami na lang pong mga vloggers ang tutulong sa inyo. Siyempre, SMNI, matik yan. Tutulong yan sa inyo. At kami na mga vloggers, ibobomba rin namin yan sa social media. Kaya dapat eksperto lagi kayo sa pagguha ng video. May mga shortcut yan. Hindi ako nagbibiro. Dapat, since may cellphone kayo, kare, sa ganyan, di ba? Sa iPhone, pagka ginanyan mo, camera na yan, kahit nakalock. Oh, di ba? Ganun dapat, alam nyo. Sa iPhone yun, pag nakalock, di ba? Ganun yung kagad. Alam ko, meron sa Android din yan eh. Para anytime na may mangyari, video ko agad. Video kagad kayo ng video. Dahil yan na lang ang ating weapon dito sa mga mapang-abuso sa batas. Na kapulisan at ilang kapulisan at itong si Secretary Abalos. Ay, naku po, matindi ho ito, ha? O, tuloy-tuloy. Prado kayo? Wala kami nadakip, sir. Fake news yan. Pero biglang binawi ng PNP ang kanilang sinabi na hindi nila nahuli si Canada dahil ang mismong aktwal na pagdakip ay nakunan pala ng video. Pinangangambahan ngayon ni Attorney Israelito Torion ang seguridad ni Canada dahil hindi siya nabigyan ng pagkakataon na... Ayan, no? Dapat kasuhan yung babae na yan eh. Oh. Kasi sila yung humuli tas idininay sa sa pangalan nito, idininay sa abogado. Hindi pwede yan. Dapat may abogado. Makausap o makita ang kanyang abogado na karapatan dapat ng isang inaresto. Uy, sunod-sunod yung mga troll naglabasan, no? Hindi nyo napansin? May isang troll nagsimula doon tas sunod-sunod na dito, oh. O, di ba? Naglabasan. Okay. Akala nyo naman naapektuhan kami. Okay din yan. Dagdag din yan sa views. O, akala nyo, no? Batay sa Republic Act No. 7438. Natatakot na ako. Sabi ko, baka anong ginawa kay Ma'am Pauline? Maganda pa naman si Ma'am Pauline. At saka baka i-torture. We have the right to assume that because he is now under police custody and under Republic Act 7438, Section 2, any person arrested or detained shall at all times be assisted by counsel. And we have the right to insist that because that is a provision of the law, Section 2 of RA 7438. So, nag-request tayo, hindi tayo pinakinggan. Nagpadala na tayo ng formal demand letter. Hanggang ngayon, wala pa ring reply. Nakatanggap ng text si Torion mula sa isang kaibigang general at kinumpirma na inireport sa Campo Crame na naaresto na si Canada. Na-report na sa Crame, pero dito sa Camp Katitipan, sinabihan ako, hindi totoo yan, attorney. Fake news yan. Saan na kaya ngayon si Ma'am Pauline? Inilabas sa SMNI ang naturang impormasyon at ang pagsisinungaling ng PRO 11. Pero matapos ang ilang oras, agad na lumabas sa ilang media report na naaresto nga si Pauline Canada at dinetain sa Buhangin Police Station. David Alave, salamat po, thank you. Pero nang tumungo ang KOJC Legal Counsel sa nasabing istasyon, ay sinabi ng mga naka-duty na PNP personnel ay hindi kailanman dinala si Canada doon. Grabe yung kasinungalingan, ano? 'Di ba? After a while na i-deny. Kita niyo yung takbo ng time. After i-deny nila, may video. So naglabas ng news ang SMNI. Pagkatapos noon, bigla naglabasan ngayon sa social media, sa mga media na dadakip na at binanggit yung kung nasaan yung akusado. Tapos pinuntahan nila. Sabi ng mga pulis doon, siguro hindi na-inform. Wala pong dinadala dito. Nakita ninyo?
Grabe grabe yung sequence of time Hindi, sinabi nila late na. Kung hindi pa lumabas sa SMNI. Tapos at the same time, nung sinabi naman nila kung asaan, hindi naman alam nito mga to. Hindi daw sa kanila dinala. Napakawalang nga, Napakawalang nga talaga nito mga animal na to. After lumabas sa balita na dito nga nakadetain si Miss Pauline Canada, Sino ba to? Abogado ba to? Ma'am, ikaw na magtanggol sa naaapi kong puso. Gago! Hindi, pwede bang kunin si madam? Kasi nilalait ang aking puso. Yeah, joke lang po ma'am ha, attorney, joke lang. legal counsels, she has the right for Yeah, I think so. makausap yung mga lawyers niya. So, pumunta kami dito kaagad para i-check kung nandito nga talaga siya at hopefully makausap. But yun, upon checking, hindi pala daw talaga dito dinala ever. At any point in time, hindi siya dinala dito. Grabe Hudas talaga, no? Mga sinungaling kayong kayo? Uy, Lucky Montero, long time no see. Boss Banat, advance 30th birthday. Ay, ayoko ng advance. Huwag ganyan, ulitin mo yan. De, joke lang. Lucky Montero, maraming salamat ha. Oo, baka mamaya si Anharot, mga harot ka na naman dyan. Easy. Huwag ka mga harot ha. Tinataboy mo yung mga pogi dito Uy, nako. Anyway, tuloy natin to. Pa ni Attorney Lara Orea de los Santos, bilang protocol ay dapat dinala muna sa pinakamalapit na police station si Canada kung saan siya inaresto. Okay, so actually, usually, the protocol kasi is, pag nadakip yung tao, dadalhin siya sa nearest police station. And since nadakip siya sa Emily Holmes Buhangin, supposedly, dito talaga siya ide-detain. But ang sabi nung mga nakausap natin kanina na officers, wala daw talaga, hindi din daw nila alam kung bakit hindi dito na-detain si Miss Pauline Canada. And actually, gumawa na rin daw sila ng blotter, but we still have not seen the police blotter. Grabe yan, Nakikita ninyo yung nangyayari? Mantakin mo dapat dun daw sa tabi ng kung ano yung nakakasakop dun sa lugar. Pero hindi daw Hindi dun dinala. Hindi alam ng mga pulis. So, baka naman hindi naman pulis ang dyan. Baka naman kidnapper ang kumuha dyan. Di ba? Ito si Boss Dada, pamay ng pamay kay attorney. Hindi ito lang ang tanong ko dito. Ito ay napaka-simpleng tanong. Baka naman hindi mga pulis ang kumuha. Baka mga kidnapper, mga Abu Sayyaf, di kaya? Kasi bawat presintong tanungin ng KOJC, hindi nila alam kung saan. At hindi sa kanila dinala. Huli na lang nung dinala. Nung lumabas sa telebisyon, di ba? Big Watco, maraming salamat. Di ba sana kasuhan nyo ito mga na to, madam, attorney, pangalan? Attorney Santos ba yan? Sorry medyo. Attorney Santos ba? Sorry Kasuhan nyo po yung mga kapulisan na yan. Sasamahan ko po kayo. Samahan ko po kayo magkaso. Na hindi talaga dito dinala ever. Paliwanag naman ito. Ayun, Attorney de los Santos. Yun na ang sinumang lalabag sa Republic Act 7438 ay mapaparusahan ng 8 hanggang 10 taong pagkakakulong. Yun, dapat ipakulong talaga yan. 8 to 10. At saka alam mo, dokumentado yan. Kaya maganda dokumentado merong video Tapos may video SMNI. KOJC naman. Kasi, Boss Dada, sabihin mo naman kasi bait-bait ng KOJ. Kasi mga taga KOJC talaga, hanggang kaya nilang magpasensya, gagawin nila tinitis nga nila ibang mga vlog. Ay, joke lang. Tama na. Hoy. Roban Kabayda, salamat po. Puntik.
Munti ka na naman tayo dun, ha? Gago! Hindi ganyan kasi talaga mga taga kay OJC, ang babait eh. Boss Dada, sabihan mo naman yung mga taga kay OJC, i-demanda na ho nila to. Sige na. Kailangan pagbayaran ng mga ganitong mga makasalanan sa mundo. Wag lang puro patawad. Maaaring maharap sa absolute perpetual disqualification ang lalabag sa nasabing batas o hindi na kailanman makakakuha ng anumang posisyon sa gobyerno. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News. Hindi, pero nakakatuwa. Ako talaga, honestly, LK, maraming salamat. Kaya rin ako nagpapakabait kaya din ako sumusunod sa kanila eh. Pademanda natin kay Trillanes, oo nga eh. Si Trillanes, yan ang demanda king eh. Demanda king. Di, alam mo ito talaga, ito masasabi ko sa SMNI at KOJC, pamilya. Yun. Alam nyo, sila talaga ang dapat gumamit ng word na kapamilya, hindi ang ABS. Sa ABS, di ganun ang turing sa'yo eh. Hindi totoo, punta ka sa ABS. Naku, tagal namin, ilang beses kami nag-guesting dyan. Hindi talaga, never nilang itatawag hindi ka nila tatratuhin. Kahit yung mga artista nilang hindi sikat eh. Hindi nila tinatrato ng kapamilya eh. Yung mga sikat, syempre, yung mga pinagkakakitaan nila. Pero dyan sa SMNI at saka sa KOJC, talagang pag tinuring ka nilang kabahagi ng pamilya nila, even if you have different belief, talagang ang i-consider ka nilang kapamilya at walang halong kaplastikan. Yan ang totoo. At kahit na nagkaroon ka ng, alam mo yun, medyo pagkakamali o medyo bida-bida ka, sila, very forgiving sila, very talaga. Ay, nakakatawa. Ako, isa ito sa mga magandang nangyari sa buhay ko, ang makilala ko ang mga taga KOJC at SMNI. Ito, dadaling ko yan hanggang sa aking libingan. Talagang pagkakatabi ko na si Lord, sabihin ko kay Lord, alam mo, mabait ng mga to, ganito. Isama mo ito sa amin. Joke lang. Totoo po, mabait po nila. Walang biro. Pero sana naman, this time, ikasuhan nyo na to. Sobra na yung pang-aabuso sa inyo eh. Parang ako nang gustong lumaban eh. Alam mo yun? Hindi kasi nung pinanonood ko, panoorin nyo yung mga panoorin nyo yung mga presko nila. Pinanonood ko eh. Minsan ka ba parang mapapaluha ka na eh. Di ba? Parang grabe naman. Yung ganun. Kung ako yung makakaranas ng ganyan, di ba, na talagang tinraidor ka. Ako literally traidor ang ginawa sa kanila. Kung merong hudas, talagang ang hudas ay itong gobyernong ito. Hinudas ang SMNI. Yun, literal ko masasabi yun. Hinudas ang SMNI. Sa sobrang tindi ng ginawa nila dito sa SMNI. Sila na ang tumulong para manalo to si Marcos. Hinudas sila na, hindi nga lang si Marcos lahat to ng mga nakapaligid, talagang hinuhuda sila. Mantakin mo, ito mga, tandaan nyo, kayo mga lintik na nakapwesto dyan. Kaya kayo naipwesto dahil nanalo si Marcos. At sabi ko sa inyo, malaking factor ang SMNI. Baka nga posible kung hindi sumuporta ang SMNI dito kay Marcos, baka hindi kayo inanalo eh. Kung hindi kayo binigyan ng platform. 'Di ba? Pero binigyan kayo ng platform. Uy, Vilma Fortun, maraming salamat. Uy, $100, alam ko na equivalent niyan, ha? Hello everyone, di ko maisa-isa, sorry po. Isahan ko na lang bibigay. Wag mo na sa akin lang yan. Joke lang po. Sabi niya kasi pag-isahan na lang daw. Wag mo na, ayaw mo na sila, mayaman na sila. Joke lang po, Madam LK at saka Vilma Fortun. Kasi ngayon alam ko na kung ano yung presyo ng 100. Alam mo sa Hong Kong ang baba ng pera, no? Hindi, ang mahal-mahal. Hindi, grabe kasi dyan yung parang yung 100 mo parang ang ang liit lang ng equivalent. Bibili ka lang ng pabango nga lang nilang maliit, 100 plus 'to eh.
Di ba? Parang ganun. Di ba? Bibili ka lang ng anik-anik. Anong euro? Hindi yung LK. Ayan si Vilma. Ang sinasabi ko, Hong Kong yan, oh. Hong Kong, oh. Di ba Hong Kong yan? LK, yung HK ba Hong Kong yan? O ano, Europe. Di ba HK is Hong Kong? Yung LK, iba yan. Ginugulo mo naman ako, pobre. Ang gulo mo naman, pobre. Ang sinasabi ko yung kay HK na 100. Kay LK 10 euro. Alam ko yung euro, galing ako dyan eh. Oh, bakit sinasabi pobre? Pinaiinit mo ulo ko eh. Magkakape na nga lang muna ako para lumamig. Oh, di ba? Yang euro alam ko, pinag-uusapan natin dito yung ETSK. Alam mo yung ETS? Yung ETSK yun. LK, pounds ba yan? Ganyan ba ang sign ng pounds? Pounds pa yan. Alam ko din yan. Yung UK yan eh. Di ba? Yan ang ginagamit sa Ilocos, UK. UK ni naman. Hindi, UK. Alam ko yan. UK. Ha? UK. Nanggaling din tayo dyan sa British Columbia. Hindi, galing din po tayo sa UK. Nandyan tayo sa London. Tuwan-tuwa ako dyan sa London Bridge. Parang tanga lang eh. Yung sikat na bridge, hindi naman pala London Bridge yun. Hindi pa pinagpalitan na lang sana. Hindi kasi may dalawang bridge dyan. Yung talagang sikat na bridge, hindi naman pala tawag doon London Bridge. Yung London Bridge, yung hindi sikat na bridge. Di sana pinagpalit nyo na lang yung pangalan para at least yun ang ng tao. Diba? Pag nag-post, London Bridge ako, ganun. Diba? May pa Tower Bridge pa. Pareho lang naman yun. Anyway, maraming salamat po sa mga nagbabahagi ng kanilang blessings, palakpakan. Oh, ito pa. Ito. Check and chip na nabanggit nyo na limited na lang yung pinaggagalawan nitong iba pa nating mga hinahanap. Burado na ba o mabubura na ba natin sir yung angulo na labas ng bansa si Pastor Kibuloy or kung sino man doon sa apat pa natin hinahanap? There's always a lot of possibility, no, na maaaring kung saan parte sila ng mundo. Ako may tanong lang ako, Secretary Abalos. Bago tayo magsimula sa discussion na to, inaahit mo ba yung kilay mo? Hindi, ako nagtatanong lang, bakit parang lagi nakataas? Tingnan mo yung kilay ni Abalos. Ito ito yung matinong tanong ha. Hindi ako nanlalait ha. Nagtatanong lang ako kasi ganyan yung kilay ni Renzi. Yung Mocha Girl Renzi. Yung parang laging nakataas, laging parang, ba't ganyan ang kilay mo? Para ka nangingilay, ganun. Sabi niya, ano ka ba sir? Ganun talaga pag babae. Yung kilay talagang kinukulayan yan, inaano yan talaga, inaahit-ahit patas di ba? Tapos doon nakita ko to si Abalos, bakit kaya ganyan yung kilay niyan? Lagi nakataas. Hindi kaya ako nagtaka lang ako, normal ba yan? Nagtatanong lang po, walang halong panlalait, ha? There's always that possibility. Pero sa kasama yan sa pagiging artista. Mamaya meron tayong showbiz May showbiz balita tayo, ha? May showbiz. Gusto niyo ng showbiz balita? Unya-unya. May pag-uusapan tayo. Unya-unya. Nakikita sa ngayon, nandyan lang yan. Nandito lang yan sa Pilipinas. Nandito lang yan. Alam mo pala ba't di mo makita? Kasi sabi niya, nandito lang yan, sigurado ako. Kung sigurado ka palang nandito, bakit di nyo nakikita? Hindi, di ba? Alam mo, yung kaya talaga, sorry Secretary Abalos, ito walang halong pambabastos ha.
I just wanna say this pero walang halong pambabastos to. With all respect, with due respect, sabi nga, with due respect, ha, Secretary Abalos, ha, please shut your mouth. Ha? Shut up. Hindi, sa tingin ko, you should shut up. Kasi mali na naman yan eh. Yung sagot mo na, nandito lang yan, nandito lang. Sigurado kami nandito. Paano ka nakasigurado? Di ba masasabi mo sigurado ka kung alam mo kung saan siya? Tama, mali. Di ba? Kaya ka nga sigurado kung nandito kasi alam mo kung nasan siya. Oh. Pwede mo sabihin na probable o probability nandito siya o malaki ang probability na hindi pa siya nakaalis. Di ba? Ganun. Kasi you're not sure. You're not 100% sure. So yun ang sasabihin mo, di ba? Malaki ang chances na nandito pa yan. Di ba? Pero kung sasabihin mo, hindi, sure yan, nandito pa. Ha? We know na nandito pa siya. How would you know? Ikaw pa naman pala may alam eh. Baka naman kaya ka nag-raise ng 10 million na bounty sa mga friends mo, kung sino man yung friends mo, ha? Kasi ikaw may alam kung asan siya. Baka ikaw na rin na magturo kung asan siya. At yung bounty sa'yo na rin mapunta. Di umano, ha? Hindi ba po? Ako nagtataka lang eh. Sabi mo, sigurado ka na naandi dito. So alam niya kung asaan. Sure pala siya eh. Sure siya eh. Bakit ganito eh? Oh. Diba? Ay nako. At we will assure you this as what we've assured you before. Lumiliit na Ayan no, parang 100% case close ni itong gobyerno to talagang no, yung gusto yung propagandista talaga tong gobyerno to eh. Gusto nila yung itsura sa tao. Sigurado kami, nandito na yan, yung tapak. Ganun, tapos nakataas ang kilay. Pilipinas para sa kanila. Lumiliit na ito. Ganyang gumalaw ang pulis, ang military. Saka na magtatago niyan, ang taong bayan pa. And it will only show one thing. Remember, ito po'y pugante. Ito'y hindi namin ginawang demanda ito, hindi. Ano pa Siguro hindi naging trial lawyer itong si si Abalos. Hindi niya talaga alam yung salitang pugante, no? sa kanila, at ang sala sa kanila ay napakasimple. Ito yung kasong child abuse, bata. Bata, isipin niyo yan. Bata! At trafficking. Yan ang mga kaso ng mga taong yan. Kaso, hindi ho guilty. Magkaiba ho yun, sir. Akusasyon lang ho yun. Akusasyon, sir. Akusasyon. Hindi abogado. Abalos para kay hindi abogado. Ang lahat ng akusado ay ina-assume muna natin na ito ay inosente. Hanggang ito hindi napapatunayan beyond reasonable doubt. Ano ka, para mong gusto? Alam mo ginagawa niya? Ginagalit niya yung tao. Grabe talagang si Pastor Kibuloy nang-aabuso ng bata. Ganun eh. Diba? Sir, kayo ho ba ay sekretary o husgado? Ako'y nagtatanong lang, ha? Sekretary po ba kayo o husgado? Kasi yung paggagano ninyo, parang guilty na yung mama eh. Alam mo, ikaw na lang dapat ang mag-judge sa KOJC. Ikaw naman pinaka-judgmental na tao na nakita ko. Diba? Napaka-judgmental mo. Korte nga, hindi pa sila tinatawag na pugante. Korte yun, ha? Kasi may pronouncement ang korte. May mga jurisprudence dyan, ha? Jurisprudence. Na sinasabi ang definition ng pugante. Ikaw, hindi ka naman sa husgado? Sekretary ka, inyet, binabanggit mo, fugitive na. Makadiin ka. Ano to, sir? Anong meron? Hindi ako nagtatanong lang, ha? Bakit ba mainit ang puwet mo kay Kibuloy? Yung totoo.
Hindi ba siya naging mabuting financier sa'yo? Sa eleksyon? O baka naman gusto mo siya maging mabuting financier? Kasi tandaan natin ha, hindi ko sinasabing siya to ha. Hindi ko siyang sinasabing siya to. Pero sa mga vlogger nga, di ba, may AC/DC? Ano ibig sabihin? Ito, papaliwanag ko lang ha. Hindi siya to ha. Mga vlogger to. Sa mga vlogger, yung kilala nyo na, yung botsog na vlogger, di ba? Na inaakusa ng AC/DC. Oh, na ano yon? Attack, collect, defend, collect. So papaano sila mga kolekta? Atakihin muna nila. Atake muna sila. Pak, 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 pak. Atake, atake, atake. Tapos, para tumigil siya, kailangan mo ng isang malupit na koleksyon. Oh, titigil na siya. Tapos, i-defend ka na ngayon. Kaya AC/DC tawag. Oh, 'di ba? Ang tanong, sa mga politiko kaya may ganyan din? Hindi, ako nagtatanong lang ha. Kasi maaring posibilidad 'yan. Sa mga, hindi ko sinasabing si Abalos ha. Hindi si Abalos to ha, hindi si Abalos. Baka may mga gumanyan kay Pastor Kibuloy eh. Di ba? Baka may mga gumanyan na sinabi, Pastor Kibuloy, ididiin ko yung kaso mong patay na. Bubuhayin ko yung kaso mong patay na. Palalabasin ko talaga sa media na masamang tao ka. Unless, suportahan mo rin ako katulad ni pagsuporta mo kay Pangulong Duterte. Again ha, hindi si Abalos to ha. Hindi si Abalos to. May mga ganyang kayang politiko ngayon. Tanong kaya natin sa mga taga kay OJC. Kaya lang kasi kung nakakausap ko lang sana si Pastor Kibuloy, yan isa sa mga tatanong ko eh. Kung meron po bang nag-AC/DC sa inyo? O vlogger lang ang gumawa sa inyo nun? Uy, sino kaya yun? Uy. Yung dating mga tanso. Uy, El Oro Engraver. Hi, banat by loyalist. Mi dati pero nagsisi na ako. Visit na dayon nyo yun. Uy, grabe naman. Okay lang yan. El Oro Engraver, that's okay. As long as nagsisi na. At madam ay sir, hindi ko alam kung madam or sir eh. Ang importante, ma'am, sir, El Oro Engraver, wag nang uulitin ha. Kung sino man yung mga vlogger na nambudol sa inyo noon, wag nyo nang paniwalaan ngayon. Kahit nagkiklaim pa sila na anti-Marcos na sila. Okay? Kasi binudol na nga nila kayo dati. Tapos, magpapabudol kayo uli. Maniniwala pa rin kayo sa kanila ngayon dahil nag-anti-Marcos na sila. Wag ha. Bilin ko lang sa inyo yun. Wag ko. Kasi, hindi nga sila nagsosorry na nabudol sila eh. Hindi nga sila nagsosorry na nambudol sila. At higit sa lahat, di sila nagsosorry na nagpakalat sila ng fake news noon sa mga Duterte, diba? Sa mga DDS vlogger. Hindi sila nagsorry. Basta kinontra na lang nila si Lisa Tanas ngayon eh. Para makabawi, di ba? Ganun. El Oro Engraver, maraming salamat po. Thank you very much and welcome to Banateros. Marvin Galpo, pero banat ba hinahanap si Kibuloy ng RTC? Ba't ayaw niya na magpakita sa RTC? Tanong lang po. Kasi ganito yan ha. Maybe this is a legit o lehitimong tanong. Alam mo, meron kasi tayong mga iba pang legal na hakbang na ine-exhaust ng kanyang abogado. Okay? Hindi porket may warrant, yun na yun. Okay? Pwede mo pang i-appeal. Itong mga abogado, meron pang mga ginagawang appeal. Para alam ko may mga motion for quash pa na ginagawa. Hindi ko alam ang exact explanation pero napaliwanag nila yan. Meron pa silang ginagawang hakbang para po maano yung warrant na yan. Una. Pangalawa, dahil nga po merong banta sa buhay ni Pastor Kibuloy. Ano po yung banta sa buhay ni Pastor Kibuloy? 'Di ba yung sinasabi ng extrajudicial ano ba tawag doon? Parang kukunin o dudukutin ng Amerika para idalin sa kanila.
'Di ba? Kahit hindi dumaan sa tamang proseso. Remember, ang pwedeng i-extradite lang ay yung naakusahan ng guilty, 'di ba? Hindi pa siya. At meron silang intel, ang KOJC may intel na talagang dudukutin siya. Ang unang tangka nga niyan ay yung pagpunta niya sa Senado. Hindi siya nagpunta doon, 'di ba? Ang hinala, ang kwento sa amin ni Pastor Kibuloy nung hindi pa siya nabibigyan ng warrant, meron siyang nakuhang intel na pagsundo sa kanya, pagdating sa Senado, iho-hold siya doon, tapos ibibigay siya ng at dudukutin siya doon ng US. Which is extra rendition, di ba? Which is hindi ito imposible. Bakit po? Ito po ay talagang ginagawa ng Amerika sa kasaysayan ng mundo. Hindi lang sa Pilipinas. Actually, meron ng instance na ginawa yan sa Pilipinas. Yan nga daw yung kinagalit ni Pangulong Duterte na dinukot ng FBI, kung maaalala ninyo. Pero meron pa sa ibang bansa at mga matataas din, mga matataas na mga opisyal na mga nasa gobyerno o may katungkulan na ginagawa ng Amerika yan. Yung extradition ay yung extra rendition na tinatawag. Kinukuha nila. Which is sa kanila, sa Amerika legal, pero sa Pilipinas illegal. Okay? I don't know why, pero yung mga ginawa nila ng ganyan ay wala ring explanation. Basta na lang nilang dinukot. How much more ngayon? 'Di ba? Na kung saan may mga sundalong, alam nyo ba ito hindi ko alam kung pwede ko to sabihin Basta pagka may nagtanong sa inyo mga taga-SMNI o KOJC, sabihin nyo na lang hindi sa akin ang galing Sabihin nyo na lang narinig nyo kay Boss Dada. Alam nyo ba na yung mga nakatira yung mga sundalong puti, saan? Sa harapan ng KOJC. Yung mga subdivision sa harapan ng KOJC. Doon ginawang barracks na mga puti. Talagang meron silang plano. Kung meron plano sa'yo, ikaw ba ay susuko? 'Di ba? Wala na. Pag dinala ka na sa Amerika, wala na. Wala nang dyan. Wala ka na magagawa. Pag sinabi nilang national threat ka, pag sinabi, wala na. Anong hoy, Boss Dada? Basta sabihin nyo na lang, galing kay Boss Dada yun, impormasyon na yun. Hindi, 'di ba? Grabe nga ho ngayon ang ito na nga lang Ito Madam ba 'yon? Si Marvin Galpo. Sir, ito na lang Kita nyo yung ginawa doon sa isang hinuli na pangalan niya is Canada. Hinuli, 'di ba? Anong ginawa? Hindi naman pinaharap hindi nila pinayagan yung abogado na makasama, which is sa batas natin kailangan. Kaya nga 'di ba meron tayong Miranda rights, alam niyo 'yon, 'di ba? Yung Chito Miranda rights. Yung 'di ba? Alam niyo 'yon, yung Miranda rights, sinabing anything that you would say would be used against you, so you have the right to attorney. If you cannot provide lawyer, will provide a lawyer for you. May paganyan-ganyan, 'di ba? Kasi nga matik po yun. Pag ikaw hinuli, hindi ka dapat magsalita. Di ba? Dapat yung abogado mo magsasalita para sa'yo. Ito, hindi pinaharap sa abogado. May discrepancy. Hindi nga alam kung saan dinala. Ayaw ipakita sa abogado. So, ibig sabihin nun, kung ginawa nila yun doon, na wala na sa proseso ng ating batas, o yung protocol, kaya nilang gawin yan kay Pastor Kibuloy. Baka mamaya, pag huli kay Pastor Kibuloy, bigla na lang mag-disappear si Pastor Kibuloy at sabihin, tumakas. Tapos yung pala, ibinigay na sa mga kano. Tama, mali. It's all possible. Why? We are living in a silent martial law. Sabi nito, napuputol ang signal mo. Okay lang, ganun talaga buhay. Ginugurgur tayo Wala tayong magawa dyan. Wala na tayong magawa sa putol-putol ng signal. Repress lang kayo. Kung wala na, di na ako bumalik, okay na yun.
Anyway, 2 oras naman na tayo di ba? Panoorin nyo na lang sa replay. Dahil sa replay, walang putol. Di ba? Dire-diretso sa replay. Sigurado kayong tuloy-tuloy. Di ba? Indot din tong ano ko. Anyway, ayan. Tuloy-tuloy pa rin. Ano nangyari sa video? Bakit napuputol? Ayan, nakapit lang. Parang hindi naman kayo sanay umangkas Diba? Pag umangkas kayo, basta na lubak, kumakapit kayo. Kahit di nyo nga kakilala yung driver, niyayapos nyo ako pa kilala ninyo. So kumapit lang kayo pag ako, ha? Okay ba yon? Kapit lang pagka nawawala si Banat Bay. Babalik din yan, hindi po ako tulad ng Amerika. Na I shall return pero di na bumalik. Si El Oro Engraver. Kaya nga Sir Banat hindi na maganda ginagawa ni Junior. Ano to? Die hard loyalist lolo ko. Panahon pa na ng ama niya. Wala tayo magawa. Hayaan mo na. Maintindihan naman. Kasi sa totoo lang, marami talagang die hard na loyalist, yung mga matatanda na naabutan si Ferdinand Marcos Sr. Kaya lang kasi explain mo lang sa kanila, iba yung ama sa anak. Lagi naman ganun di ba? May mga ama talaga na matatalino, may mga abang magagaling, matatapang, pero may mga anak na hindi natin alam, ganun. Hindi naman laging na nakukuha Bumili ka na ng Starlink. Wala sa Starlink Yung Starlink Express, alam niyo yan? Starlink Express. Starlink Express. Wala sa Starlink Talagang yung signal ng problema. Ewan ko, parang feeling ko may bug tong yung OBS. Kasi maayos yung signal ko Malakas. Gusto mo malaman kung gaano kalakas yung signal ko? Sandali Sandali. Boom tarat tarat. Boom tarat tarat. Tararat tararat. Boom boom boom. Yan Ang bilis Di ba? Ang bilis. Ganun, nalalaman mo yun Di ba? Ginugurgur kagabi pa yan sa press conference SME na internet connection. Oo nga Tuloy. At ang nag-issue ng warrant of arrest ay isang korte na kami ay nag-i-implement lamang. Pati si Abalos nagurgur na. Basta meron pa yung sistemang sinasabi at ito'y hindi nasusunod. Just imagine kung lahat ng tao ganito. Babaksak ang sistema ng hustisya. Oo talaga. Babagsak talaga ang sistema ng gobyerno pagka lahat ng tao katulad mo. Maganda talaga magsama kayo ni Trillanes. Maganda. Pareho kayong pareho kayong ibang interpretasyon sa batas. Totoo. Kasi si Trillanes, 'di ba? Magdedemanda ka kung sa tingin mo tama ang interpretasyon mo sa batas. Lagi naman siyang olat sa interpretasyon niya sa batas. Lagi nga siyang olat sa demanda 'Di ba? Hindi totoo. So sa akin, yun ang sa tingin ko. Talagang babagsak ang pagka ganyan, puro katulad mo mamamahala sa atin. Totoo yan, Backbone of Philippine society, we cannot allow that. And that is the role of the PNP and of course the military. To make sure that we have a working government na talagang very lively ang demokrasya, lalo na ang justisya, which is the very foundation of our country. And we will make sure these roles of the PNP and of course ng ating mga kasama sa Army, talagang gagawin po namin ito. Kaya hindi kami matutulog dito. Kaya nga ako, ang aking panalangin naman na, Pastor, alam ko naman na you have your reasons, no? Sinasabi mo, you're innocent. Just surrender. Ipresenta mo ito sa court of law. Sinabi mo before, naalala ko yun. Sa Senado, sinabi mo na hindi ka haharap sa Senado. Nahaharap ka na lang sa korte. I don't know, no? Pero eto na pagkakataon. This is now the time to present your evidence. This is the time to present your lawyers. No? We've got procedures in court na susundin ito.
At kung sakali man, merong appeal ito, etc. Marami na sure na talagang tama ang proseso ng hustisya sa ating bansa. At lahat ay dapat sumunod dito. Yun na nga. Kaya nga, may proseso. Alam mo pala eh. So, dapat talaga, sundin yung proseso. Sinusunod po yung proseso eh. Kaya nga, di ba, merong appeal na ginagawa ngayon? At the same time, kasama sa proseso, yung tamang pagtawag ninyo at pagtrato ninyo. Wala hinusgahan nyo na kagad di ba? Idiniin nyo na talaga kagad parang sinasabi ninyo, si Pastor Kibuloy na pinakamay kasalanan sa mundo na to kinalimutan nyo na mga yung drug lord Yung mga nakatakas na driver, nasa na? Yung mga drug lord na talagang dudulot ng salot sa Pilipinas, asa na? Nakapokus kayo kay Kibuloy. Hindi ako abalos ito lang ang tanong. Di ba may pulis tayo? Tama ba mali? Meron pa ba tayong pulis o wala? Di ba? Meron naman tayo sigurong regional director diyan sa Davao. Di ba? Dapat siya nagpo-focus diyan, hindi ikaw. Ang focus mo yan Ang dapat pino-focus ninyo ni PNP chief yung national, hindi lang si Kibuloy. Diba? Puro si Kibuloy. Obsessed po ba kayo kay Pastor Kibuloy? Ano po ba meron? Bakit para tila atang kayo ay talagang atat na atat kay Pastor Kibuloy? Sige nga pakipaliwanag Kasi don't tell me, ganito ang trato nyo sa lahat ng may warrant. Hindi naman Hindi ba? Hindi naman ganito focus nyo sa lahat na may warrant. Ginanyan nyo ba si Bungal? Si Bungal may warrant din yun, di ba? Ginanyan nyo ba? Sa katunayan may warrant din si Bantag. Ginanyan nyo ba? Wala, hindi nyo nga makita Hindi, ako tanungin ko kayo, bakit nawala na si Bantag? Bakit hindi nyo hanapin? Hindi, ako nagtatanong lang. Ba't parang tila nakalimutan nyo na? Bakit? Kasi tahimik na siya, wala naman siyang ganap. Ibig sabihin, wala naman siyang SMNI, wala naman sa kanya pang mga nagbablog na ngayon kasi yung mga nakisali lang sa Banateros noon, tumahimik na. Di ba? Ganun ba 'yon? Ako nagtatanong lang naman ako Ito'y malinaw na pagtatanong lang. Ganun po ba 'yun, sir? Sana lang naman sir ayusin po natin ng maigi yung siste hindi yung ganyan. Kasi nakakaloko na ho kayo sir Anyway, maraming salamat po. Kita-kits po muli tayo sa kailan ba? Baka Monday na. Depende, baka bukas may vlog ako ilabas. By the way, may nilalabas pala ako mga vlog Sana panoorin nyo yung mga Banat by Adventure din. Ang hirap-hirap, ang gastos-gastos nun. Yung kinain kong crispy pata, umabot ng 4,000. Crispy pata, pinakbit lang yung binili ko. Pagtingin ko doon sa bill, 4,000. Actually, napaisip na lang ako kanina Sabi ko, bakit umabot ng 4,000 yung bill ko kahapon? Crispy pata, 1,000. Dalawang crispy pata, 1,000, 1,000. Pinakbit, 1,000. Yung kanin at saka yung kanin nila, 4 naman yung kanin ng mga tao ko doon. Tapos, inumin, umabot na 1,000 na kagad. Bakit naging 4,000 yun? Di ba? So, sayang naman yung ginastos kong 4,000 para lang makapag-vlog sa inyo. Baka naman pwedeng panoorin nyo na lang yun. Parang awa nyo na. Hindi, sa totoo lang, actually ginagawa ko, hindi naman para kumita Trip ko lang talaga mag-vlog Di ka kasi nagsama, feeling ko nga niloko ko Hindi, totoo, Boss Dada. Feeling ko talaga, paano umabot, ito yung order ko. 2 crispy pata. Tapos 1 pinakbet. 4 na rice. Tapos 3 soft drink. Umabot na ng 4,000 yun. Paano nangyari yun? Ako, tubig lang ako tsaka crispy pata, yun lang in-order ko, hindi ko pa nga naubos. Di ba? Paano nangyari yun? So, sana panoorin nyo na lang.
Para naman magkaroon naman ako ng kahit pa, alam mo yun, wala namang kita yun, ang liit ng kita nun. Wala pa sigurong 50 pesos ang kita nung vlog ko na yun. Panoorin mo na lang, ha? Pakipanood na lang at para naman eto na, at least pinanood namin, may viewers na. Sa ginastos mong 4,000. Di ba? Tara, balikan natin nila tapos orderin uli natin. Grabe. Ewan ko ba? Anyway, maraming salamat po. Thank you very much. Kita-kits ulit tayo bukas. Bye-bye.